Yo again sa RMNDZ XL Manila, si Lourdes po ito. Yes po, magandang hapon po, Ma'am Lourdes, at sa lahat po ng tagakinig po. Oh, sir, alam ko hindi maganda yung ating usapin. Ano po? Kukumustahin lamang po namin as of this moment, kumusta na po etong kasong inyong hinahawakan kaugnay sa road rage na nangyari po dyan sa Marcos Highway kahapon? Actually, inaantay na lang po, nakaready na po lahat ng ating pong mga dokumento. Inaantay lang po natin yung mga complainant upang may sampa na natin sa piskalya, no? Upang may sampa natin sa piskalya itong complaint po natin, considering na inquest po ito. Dali lang, sir, no? So hindi pa na ifa-file, pero 'di ba yung mga biktima ay medyo sugatan, baka matagalan pa yun, sir, makarecover. Sila ka lang kasi ng personal sila na complaint kasi nito, hindi naman pwedeng PNP ang file. So yung sila yung team na po. So anyway, hindi naman na-share na lahat sila. Meron po nang na-release na. Oo. Meron na po ng outpatient na po kahapon at kanina. Pwede na po sila na makasama na magsampa mismo personal ng complaint dito po sa piskalya. Ulitin ko lang, Colonel, no? Inaantay na lang yung mga biktima na magtungo sa inyong himpilan, pero yung mga cases, handa na yun, pipirmahan na lang nila at magbibigay ng statement. Actually, hindi, ready na yung statement nila. Kailangan nilang humarap sa piskalya. Okay. Haharap na po sa pag-file. Tama ho ba kami, multiple frustrated homicide at paglabag sa gun ban? In-upgrade po natin kasi nung dumating nga po sila Chief PNP kanina at ang ating regional director, pin-upgrade niya ng frustrated murder, no? Kasi may nakitaan sa investigation, may nakitaan ang ating regional director na tampahan na lang ng mas mataas na penalty kasi nga bakit siya may dalang baril, ang talang ganda na nga, although registrado, alam niya naman dapat daw yon. At pangalawa is wala namang baril or anything weapon yung kabilang parties na pinarilya. Okay. Yun po yung appreciation ating itong regional director. Oo. Yung kanyang baril, tama, mayroon pong dokumento pero wala siyang karapatan na magdala niyan sa labas dahil nga po sa umiiral na gun ban. Yes po. Yun po ang paglilinaw po natin. Rehistrado po ang baril niya pero wala po siyang karapatang magdala kasi nga po suspended po lahat po ng permit to carry firearm outside residence po ngayon po dahil sa ating pong omnibus election code. Colonel, sandali ano yung kanyang profesyon at ba't meron po siyang baril? Siya po ay lehitimo na negosyante. May mga business po siya po. Okay, sige. Kumusta ho yung isang critical? Natapos na daw po yung operation sa kanya, no, accordingly sa investigator natin nag-follow up kanina. Pero hindi pa po daw stable yung kanyang sitwasyon. So we're praying nga po na sana po is maging okay na siya para hindi na po mag-elevate to ng actual na murder. Okay. Wag naman, tama kayo, Colonel. If ever na may nangyari dito sa nasa critical na kondisyon na katatapos lamang sumailalim sa operation, iaakyat nyo pa itong frustrated murder sa murder? Yes po. Yan po ang mangyari po dito. Kung pinagdadasal po natin na huwag po sanang umabot sa ganun upang hanggang frustrated murder na lang po tayo. Yung suspect ho ba meron siyang mga naunang kaso or record, sir? Wala po tayong nahanap, no? Tapos isa pa kasi pag hindi ka naman po magkakaroon ng license to own firearms, kung mayroon ka pong existing na cases or may final judgment na sa mga kaso. So wala po. Data records po natin. Nasaan po siya ngayon? Nandito po siya sa police station ngayon. Actually, hinihintay lang natin na maging available yung mga complainant po natin upang dalhin na natin sila at magharap-harap sila doon sa piskalya. Siya'y mananatili ho dyan hanggat kailan? May regulatory period po tayo na tinatawag. No? Meron lang tayong hanggang 18 hours para may sampa yung appropriate complaint. Kung hindi po ay mapipilit din tayong i-release to at magpapile na lang tayo ng regular filing. Oo, at medyo matagal. May katagalan ng paglabas din ng warrant noon, di ba, Colonel? So, kung 18 hours since kahapon, ilang oras na lang? Hindi po, dito po sa Antipolo kasi wala po tayong 24 hours na inquest. No? So, every day, 8 hours lang ang papatak. After office, stop ang time. Mga ilang oras na lang, sir?
Hindi pa, kasi kagabi lang tayo, wala ring office ng, wala ring opisina or wala ring request ng gabi po, no? So, hindi po pumapatak yung ang pumatak lang yung oras niya, yung first hour in the morning po. Okay. So, pasok pa po tayo. Oh, yung pati sasakyan niya ho ba naka-hold, Colonel? Yes po, kasama po yun sa mga ebidensya po na ating pong isisumite. Wala namang problema sa papel ng kanyang sasakyan. Wala po, pati po sa firearms and sasakyan, okay po yung records po. Colonel, sa inyong pag-iimbestiga, sandali kasi naguluhan din kami. Ang daming istorya. Kaninong pagkakamali ho ba yun? Bali yung pagkakamali, pwede nga mag-file din yung complaint, yung suspect po natin. Kung sa tingin niya ay siya rin ay naging biktima ng physical injury sa suspect niya. No? Pero as much as our concern, may firearms po kasi siya, meron siyang tinamaan. So, pasok siya doon sa kanya na lang po yun sa depensa na po nila mag-explain sa piskalya at sa court. So, depende na sa kanilang mga depensa kung sino ang nauna, nagkasala, ganun, Colonel, di ba? Yes po. Alibay na lang po nila or depensa po nila yan. Yan yun po ang mangyayari. So, kami, ang concern po natin is may isampa kasi meron kaming lawful arrest kahapon. Oo. No? So, wala ho bang positive sa alcoholic breath, AB, Colonel, kahapon? Wala po tayong nakita, no? Ganun. At hindi na po siya pina-AB alcoholic breath, kasi unang-una wala po tayong capability dito sa Antipolo. Oo. Ang bilis rin po ng pag-rescue ng inyong mga kasamahan, Colonel. Congratulations. Ano ba inyong mensahe sa ating mga kababayan sa sobrang init, yung init sa kalsada, init ng araw, dinadaan sa init ng ulo, Colonel? Yes po, no, pakiusap natin sa mga bayan natin, especially ganito nga na mainit ang panahon at marami na talaga mga sasakyan na nagkukos po tayo ng mga clashes. No? Sana po, ang mensahe ko po ay huwag hayang ang ilang segundong init ng ulo ay maging sanhi ng dilubyo sa buhay ng ibang tao. So, isakripisyo muna natin yung pride natin, yung ego po natin. Ang mahalaga po ay tayo po at ay ligtas pong makauwi sa ating po mga mahal sa buhay. Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, thank you po. Congratulations, sir, sa mabilis din na rescue at pagresolba sa kasong ito. Mabuhay po ang Antipolo City Police. Thank you, sir. God bless po. Maraming salamat sa pagkakaroon. DZ